Mga kwento ni Thelmo. Mahaba ang kanilang pag-uusap. Ako noon ay parang wala lang. Pero wala din akong pinakikiramdamang iba kung hindi sila lamang. Kinabahan nga ako. Lalo na nang sabihin ni Lolo Arcelo na tama umano si Mang Lano. Kilala ni Lolo si Juan noon pa. Mabait naman daw ito. Nakakasabayan niya pa nga noon sa pagkakarga. Pero nang pumasok sa karunungan ng itim, ginamit na ang kakayanan sa panglalamang. Ang nag-udyok din kay Juan ay ang kanyang kamag-anak nitong taga Dalaget at Siquijor na mga mangkukulam umano. Marahil nga daw ay ito ang pinaghugutan ng tapang ng anak ni Juan para manghalay. Posibleng may karunungan na din ang anak, kung kaya ganoon na lamang kakumpiyansa at kadali gawin ang panghahalay nun. Sa kabila ng lahat, hindi na yun makakapanalasa pa. Patay na eh, tsaka wala na ding magagawa pa si Juan nun. Kung iisipin ay sobrang nakakamangha. Mantakin nyo, sabihin na lamang nating pinatay nga ng lolo yon pero gamit naman ng mga sigbin. Sino bang pagbibintangan, di ba? Hanggat nananatiling lihim ay wala talaga. Maliban na lamang sa mga taong nakakakilala kay Lolo. Naiwan si Mang Lano sa bahay. Sina Aling Lorna at yung isa pang albularyo. Umalis na nun. Ang dahilan kung bakit naroroon si Mang Lano ay may isinasagawa kasi itong panggagamot. Doon niya ito gagawin. Ang pasyente ay gabi pa darating. Tinanong ko si Mang Lano kung bakit doon gagamutin pero sumabat naman ito si Lolo. Ang sabi ay kinulam umano ang pasyente at posibleng kaanak ni Juan ang salarin. Para na rin maging isa ang isipin, mas maiging doon na lamang gamutin ang pasyente. Si Lolo din umano ang nagmungkahi nito. Biro nyo, ganon kapulido magsalita ang Lolo, na maging ang kapwa albularyo ay sumasang-ayon sa kanya. Batid ko na si Lolo Arcelo talaga ang pinakamalakas sa kanila. Ayon, kinagabihan ay may dumating nga. Si Nanay Cora pa ang unang nakausap ng mga ito. Tinawag ang lolo na may magpapagamot daw. Sabi naman ng lolo, paakyatin lamang umano ng bahay. 2 babae yon. Ang isa sa tingin ko, nasa 20 ang edad at ang isa ay saktuhan lang. Sa palagay ko ay mag-ina ang mga ito. Si Lolo ay naroroon at kinakausap si Mang Lano. Yung mag-ina naman ay nakaupo lamang sa sala banda. Naguguluhan ako nun dahil hindi ko naman makitang parang nahihirapan ang mga ito. Balisa lamang na wari nag-aalala. Pero halatang walang mga sakit nun. Hanggang sa narinig ko si Mang Lano na yung dalaga umano, 1 buwan nang walang maayos na tulog. Sa kadahilan ng lagi umano itong binabangungot. Naglalakad nang nakapikit ang mga mata. Mabuti na lamang at namamatyagan kaagad ng pamilya nun. Nangyayari ito ng lampas sa ating gabi na. Kinukulam umano ang babae. Isang uri ng kulam na pagmamanipula. Sabi ko na nga ba, sakop ni Juan ang may kagagawan. Wala namang ibang mahilig magmanipula kung hindi si Juan lang. Lagi ko siyang sinisita noon. Sino kaya sa mga kamag-anak niya may kagagawan nito? Kung hindi ako'y nagkakamali, ito ang ginamit na kulam ng anak ni Juan sa nabiktimang babae. Tingnan mo yung dalagang yan. Maitsura. Hindi malayong mapagdidiskitahan yan. Para akong baliw na walang alam. Nakikinig ako sa kanila pero wala naman akong naiintindihan. Ganoon pala ang kulam.
pagmamanipula. Nagtanong ako kung paano na lamang kinukulam. Ayon kay Mang Lano, sa pamamagitan umano ng pagtawas. Hindi ko mano maiintindihan lahat dahil wala pa akong kaalaman nun. Ayon naman kay Lolo Arcelo, hayaan ko mano't malalaman ko din ang pamamarang ito. Sinabihan niya pa itong si Mang Lano na ipakita sa akin kung paano isinasagawa ang tawas. Gusto din kasi makasigurado ni Lolo Arcelo na kinukulam nga ang babaeng yon. Sa madaling salita ay pinaulit ni Lolo Arcelo kay Mang Lano. Titingnan kung akma ba ang lahat sa pinagbibintangang tao ni Lolo Arcelo noon. Sumunod naman si Mang Lano. Tapos ay inutusan akong kumuha ng 2 palito ng posporo. Nagtanong naman ako kung anong gagawin noon. Basta kumuha ka dong. Tsaka 1 tabong tubig. Tumango ako at mabilis kumuha ng mga palito. May banga naman sa taas ng bahay. May tubig doon at hindi ko na kailangan pang bumaba. Nang maabot ko kay Mang Lano ang mga yon, tinawag niya ang dalaga at pinaupo sa may sahig. Tapos ay nilagay sa tapat nito ang tabong may tubig nun. Inabot ni Mang Lano ang 2 palito sa may babae. Pinahawakan ito ng mga siguro 10 minuto. Tapos ay ibinalik na kay Mang Lano. Parang baliw ako nun. Gulong-gulo ang isip ko. Hindi ko alam kung anong ginagawa. Inihip-ihipan ni Mang Lano ang 2 palito sa loob ng kamay. Ilang saglit lang ay hiniram nito ang tostos ni Lolo Arcelo. Nagtataba ako kasi si Lolo ng mga sandaling yon. Tinapat niya sa baga ang 2 palito. At nang magkaroon ito ng sindi, nilagay kaagad sa tabo na may tubig. Si Lolo noon ay parang nagulat pa. Mabilis na umupo at tinitigang maigi ang 2 palito. Ilang saglit pa'y tinulak ni Lolo ang 2 palito gamit ang hintuturo nun. Magkapatong lamang yung 2. Korting X ang mga ito. Pero kahit anong tulak ng Lolo ay hindi humihiwalay ang isa. Niyugyug pa ang tabo pero hindi pa rin naghihiwalay nun. Abay ang lakas Ang lakas ng kulam. Tingin ko'y lalaki ang may gawa. Sambit ni Lolo Arcelo. Yun din ang hinala ko, Arcelo. Makailang beses kong isinagawa ang pagtatawas pero yan pa rin ang lumalabas eh. Ang 1 palito, sunog na sunog. Ang biktima yan. At ang nakapatong ay ang salarin. Lalaki dahil hindi man lang nasunog eh. Parang hindi sinindihan. Sabat naman ni Mang Lano nun. Yun pala ang pagtatawas. Akala ko noon ay tawas talaga na yung literal. Kaya nga inaantay ko noon na may ilalabas ang matanda na tawas. Kahanga-hanga. Hindi man ako sigurado. Pero 2 na silang kumumpirma. Yung simpleng bagay na yon, malalaman kaagad ang isang sitwasyon. Siguro ay napag-aralan na talaga nila ang pamamaraang yon ng matagal na panahon pero hindi talaga lubos maisip na sa pamamagitan lamang ng palito yon. Nalaman kong napakaraming klase ng pagtatawas nun. Pero yung dati na nakita ko kay Mang Lano, isa na yun sa pinakasimple. Ang iba kasi ngayon ay kandila na pinapatak sa tubig tapos napakatagal pa ng resulta. May iba namang nagsisiga tapos ay sinasabuyan ng tubig bigla. Sasabog ang usok noon na may kasamang abo. Iyon ang binabasa ng isang bihasa. Ito yung paraang pagtawas na napakahirap hulaan. Mabilisan kasi. Tapos ay may pinapausukan din ng isang pasyente. Kapag nairita, ibig sabihin ay elemento o hindi naman kaya kulam. Pero sino ba naman ang hindi maiirita doon? Napakatapang ng amoy. Bunot at hinaluan pa ng kaman yan.
Balik tayo sa kwento. Bumaba ng bahay si Lolo. Tapos ay nakita kong pumasok sa may silong. Sinilip ko yon sa beranda. Nakita kong nakadungaw siya sa 2 tibod. Alam ko na kaagad ang tumatakbo sa isip ni Lolo. Uutusan niya ang mga sigbin para alamin kung sino ang mangkukulam. Napangisi ako noon. Alam ko na ilang saglit lang ay kikilos ng Lolo. At hindi nga ako nagkamali. May lumabas doon sa tibod. Tapos ay bigla itong tumakbo na parang mga daga. Si Lolo noon ay sumunod. Ako ay kaagad na bumaba at walang sabi-sabing sumunod na rin sa kanya. Oo. Saan ka pupunta? Umuwi ka. May klase ka bukas. Parang hindi mo naman alam, Lo, na bakasyon ah. Ikaw kaya yung pumasok sa eskwelahan mag-isa? Naggibit balikat ang Lolo. Umiling at kinawayan ako. Sabi nito ay magmadali daw kami dahil dire-diretso ng kanyang mga alaga. Doon din kami dumaan sa kung saan dumaan patungo sa kalsada. Ang problema noon, mataas ang tubig dagat. Kaya ayon, kalahati halos ng katawan ko basang-basa. Kung saan-saan kasi dumadaan ang mga sigbin, yun din ang tinatahak namin. May pilapil naman pero bakit doon pa ulit dumaan? Hindi kaya pinagkakatuwaan lamang ako ni Lolo. Wika ko sa sarili ko noon. May pagkabansot kasi ako, Sirse. Matangkad ang Lolo kaya hanggang ibabaw lamang ng tuhod niyang tubig. Paano ako, di ba? Inaasahan ko noon na katulad ng bahay nila Juan. Ganon din kalayo ang pupuntahan namin. Nakarating na kami sa kalsada. Kaso hindi naman tumawid. Bagkos ay dumiretso na at binagtas namin ang daan. Ang layo nun. Ang mga sigbin ay nasa bakawan dumadaan. Nakikita ko ang mga alaga ng Lolo. May panaka-naka kasing poste na may ilaw. Sa dinadaanan namin ay walang kabahay-bahay nun. Namumutawi roon ang katahimikan. Tanging tunog ng mga sapat at paglagutok ng kung ano sa bakawan ang naririnig ko noon. Si Lolo, bumibilis ng lakad. Halos hindi ko na masabayan. Napakaseryoso na ng mukha nito. Tapos hindi na ako kinakausap. Siguro'y nasa 1 oras din yon. Pinilasan na nga ako. Napakahapdi na parabang natuklap ang mga balat ko sa singit nun. Yung paglalakad ko noon ay patuwad na. Hindi naman ako makareklamo gawa ng ginusto kong sumama at hindi si Lolo ang nag-aya sa akin. Babanatan ako nito kapag nagreklamo ako. Hanggang sa kumabig kami noon patungo sa kabilang bahagi. Malapit na yon sa kabilang barangay. Naglakad pa ng naglakad patungong bukid nun. Ang sakit na ng singit ko ng Sirset na parabang may ipit-ipit akong plansya at buhangin. Lo, kailan ba tayo dadating? Tanong ko nun. Ang sabi naman ng Lolo ay depende sa kung kailan titigil umano ang mga alaga niya. Paano kung sa kabilang bayan yun, Lo? Wala tayong magagawa. Teka, ba't ka nagre-reklamo? Kulit mo kasi sumama ka pa eh. Hindi na lamang ako nagsalita pa noon. Sobrang sukal na ng lugar. Nakabuntot lamang ako kay Lolo. Ang problema, sobrang dilim din. Ang puting damit lamang ang naaaninag ko kay Lolo. Nagkadapa-dapa na nga ako noon na siya namang nagpapalala ng hapdi sa singit ko. Ilang saglit pa, narinig ko ang mga huni ng sigbin. Para bang nag-aaway na pusa. At sa pagkakataong yun ay hindi ko alam kung saan sila banda. Nagmumula kasi ang huning yon sa iba't ibang direksyon. Sa lugar na yon, may konting liwanag. Balibanaag sa mga bahay siguro na galing doon sa may bandang unahan. Hindi ko kasi nakikita at liwanag lamang ang naaaninag ko noong mga panahon na yon.
Junjun, dito ka lang muna. Narito na tayo. Oy, ano ba't ang pangit mo? Tapos ano yung kinakalagay mo sa salawal mo? Ay, salamat. Dumating na pala. Sakit ng pilas ko, lo. Ang layo naman kasi. Paulit-ulit mo kasing sinusuot yung salawal mo. Kahit walang laba. Napakatipid mo sa damit. Yan ang napapala mo. Hadhad yan. O saan ka pupunta? Uupo po. Sabi niyo dito lang ako. Turuan mo namang magsalita yung mga sigbin mo, lo. Lalayo nang nararating parang may buhangin pa po ata yung pitan ko. Naupo ako noon sa gilid ng puno. As in parang naiiyak na ako. Si Lolo naman ay hindi nagsalita pero halatang nagpipigil sa tawa. Umalis ito at doon ko palang nakita ang mga sigbin. Nasa ibabaw lang pala ito ng mga puno. Bigla na lamang kasing lumundag ang mga yon tapos sumunod kay Lolo. Kaya pala galing sa ibang direksyon ang huni. Sabagay, hindi ko na kasi yun pinagtuunan pa ng pansin. Mas angat ang nakakairitang sakit sa singit ko hanggang puwet pa yon. Sinundan ko ng tingin si Lolo. Nakita kong inangat ng Lolo ang kanyang isang kamay. Tapos ay nagpulasa ng mga sigbin niya. Kasunod noon ay ang pagsipol. Hindi ko maididetalye ang sumunod na nangyari. Hindi ko na din naman kasi nakita. Basta, mga 1 oras din yun bago bumalik si Lolo. Hapong-hapo na wari ba galing sa mahabang takbuhan. Tumabi pa nga yun sa akin at ang tagal nagsalita. Paulit-ulit akong nagtatanong nun. Ano na? Uwi na ba tayo, Lo? Magsalita ka naman. Huwag ka masyadong sumandal. Nahihirapan ako dito . Nabuntong hininga si Lolo. Tumayo at tinukod nito ang isang kamay sa sinasandalan kong puno. Nakayuko ang ulo niya at hindi ko nadali. Ang galing niya. Napaghandaan nata ang pagdating ko. Parang alam niya na . Alam niya na rin siguro ang nangyari kay Juan. Hindi talaga kakayanin dahil may alaga din yon. Ano po yung alaga niya? Sigbin din? Hindi sigbin. Aswang, apo. Naabutan kong nagiinuman pa. Hindi ako makapalag. Walang bisa ang karga ko doon. Maging ang mga sigbin ko, hindi makalapit. Ba't ka parang pagod na pagod, Lo? Ikaw ba naman yung makipaghabulan na? Nag-ibang direksyon, tara. Puro ka nalang tanong, wala namang kwenta. Tumayo na lamang ako noon. Sumunod ako sa kanya. Hindi ko alam ang nangyari talaga. Natakot ako nang mabanggit ang katagang aswang. Kung naghahabulan nga ay malamang malayo ang narating ng Lolo. At tama na iniba niya ang direksyon. Marahil ay ayaw niyang madawit ako noon. Yun lamang ang naisip ko noong mga panahon na ito. Yung kaninang ang bilis niya maglakad. Ngayon ay pahintu-hinto na parang bang ubos na ubos ng lakas niya. Ayos lang naman kahit papano ay nakakapagpahinga din ito. Lalong-lalo na ako na sa mga sandaling yun ay hindi ko naramdam ang sarili ko. Ang atensyon ko ay kinakain ng hapdi ng singit ko noon. Panay sipat pa ako noon sa lugar. Baka kasi sumunod ang sinabi niyang humabol. Pero kampante naman ang Lolo. Hindi ko nakikita ang mga sigbin noon. Maging ang mahihinang huni ng mga ito at ang kaluskusan. Hindi ko na nakakailingan. Tingin ko, nauna nang umuwi ang mga yon. Sa baybayin tayo dumaan. Sa loob ng bakawan. Delikado tayo dito. Sobrang lantad. Nagtanong naman ako kay Lolo kung ano ang kinatatakutan niya. Bakit sinabing delikado? Nawindang ako sa binanggit niya sa akin noon. Sumusunod umano ang 2 aswang.
Ang isa sa mga sigbin niya, patay na. Pinatay umano ng aswang. Kung hindi umano sa tulong noong sigbin na yon ay patay na rin umano si Lolo. Walang ano-anong gumilid kaagad ako ng lakad. Ako pa ang nauna kay Lolo patungo sa baybayin. Pasipat-sipat ako sa likuran, maging sa harap at kiliran. Gaya ng sinabi ng Lolo, sumusunod umano ang dalawang nilalang. Kahit pa iritang-irita ako sa pilas, wala na sa akin yon. Nagbalik na sa normal ang lakad at ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Si Lolo nang nagrereklamo na ang bilis ko na daw, na parang tumatakbo na ako noon. Ilang minuto lang, narinig ko muli ang huni ng sigbin. Nasa likuran namin ito, kasabay ng kakaibang tinig na waribay galit na aso. "Bilisan mo! Mauna ka na, Junjun!" "Ano ba yun, Lo? Parang iba." "Dali na ko! Madadali pa ang natirang sigbin. Aswang na yon. Sinusubukan ng mga alaga kong pigilan. Dali, tumakbo ka na." Sumirit kagad ako ng takbo nun. Nang makarating sa bakawan, hindi ko na alintana ang mga matutulis na ugat. Yung tubig dagat, hanggang dibdib ko na nun. May mababaw, may malalim. Lumala tuloy ang hapdi sa singit ko. Maalat kasi yung tubig doon. Inararo ko na lamang ang lugar. Si Lolo ay hindi ko nakitang sumusunod. Tapos ay may naririnig akong tila may kung anong nasa itaas ng mga bakawan. Kala ko nga'y mga sigbin. Pagsipat ko nun, napakamalalaki yon. Parang tao at hindi man lang nababali ang maliliit na tangkay. Para bang sobrang gaan ng mga yon. Dalawang nakikita ko. Malakas ang kutob ko na yun ay aswang. Sumisid ako sa tubig. Dumog na lang ng dumog. Para akong palakanon. Hanggang sa nakarating ako sa ilog. Napakalalim ng parte na ito. May sulog pa itong tila hahatakin ako patungo sa dagat. Kampay ako ng kampay hanggang sa makatawid na ako. Mabilis na umahon sa pilapil. Tapos ay kumaripas ng takbo. Nagkanda hubad-hubad pa ang salawal ko nun. Natanggal kasi ang alpeler. Kung ilalarawan lamang ang itsura ko noon, Sir Seth, para akong baliw. Yung mga maliliit na tanim ay sinuong ko na at wala akong pakinon. Nakakaramdam na ako ng hapdi sa mukha, maging sa bisig at binti. Halata na nagkasugat na ako dito. Kahit konting pagkabagod ay wala akong nararamdaman na parang ang hindi ako humihinga nun. Ganun pala kapag nasa matinding nervyos ka. Hanggang sa makarating ako sa may baybayin na may espasyo at maayos ang daanan. Buhangin na ito pero sa tingin ko ay nakasunod pa rin sa akin ng mga aswang. Si Lolo noon ay hindi ko na alam kung anong nangyari. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natisod ako sa tumbang niyog. Nagpagulong-gulong ako noon. Yung daliri ko sa paa ay para bang nabali. Pagkatayo ko ay dama ko ang pamamanhid noon. Ilang saglit pa, may kumalabog sa harapan ko. Dahilan naman na napahinto ako at kunot noo kong sinuri yon. May konting liwanag naman. Gawa ng sa unahan ay may bahay doon. Anino ang nakita ko, Sir Seth. Anino ng tao, pero hindi ko maaninag ang itsura. Gawa ng sumasalungat kasi ang liwanag. Kumabig ako ng lakad at doon ko pa naramdaman ang matinding pagkapagod nun. Habang naglalakad, hindi ko winawalay ang tingin ko doon sa may tao. Hanggang natapat na ako dito. Halos isang dipa ang layo namin. Napakapangit na mukha niya. Walang ano-ano'y tumakbo ako nun.
Kung hindi ako nagkakamali, yun ang aswang at yun din ang humahabol sa akin. Pero nag-iisa lamang siya nun, samantalang dalawa ang nakita ko kanina sa ibabaw ng bakaw. Hinabol ako ng nilalang na yon. Pagsipat ko kasi sa may likuran ko ay sumusunod ito. Hindi ito takbong tao, kundi parang hayop ito na pati kamay ay nakasayad sa buhangin. Hanggang sa may nahagip ang tingin ko nun. May sumulpot doon sa may niyugan. Parang pusa yon. Napakabilis. Paglingon ko, gumulong-gulong na yung aswang sa buhangin. Umangil yun ng mabasa ng tubig. Nang matapat na ako sa may bahay ay huminto ako roon pero hindi ako humingi ng tulong. Minasdan ko yung nilalang. Nakikipagbuno ito sa isang nilalang na sinlaki lamang ng pusa. Malinaw na sa akin kung ano yon. Walang iba kung hindi ang sigbin ni Lolo. Ilang saglit pa ay narinig ko ang boses ni Lolo Arcelo. Nasa una nito. Abante siya sa akin ng ilang distansya, na para bang nauna pa. Nagtataka man pero hindi ko na pinagtuunan ng pansin yon. Ano pang ginagawa mo? Halika na! Hindi na ako nagsalita pa. Tumakbo ulit ako, hanggang sa napansin ko na pamilyar na sa akin ang lugar na narating namin. Sakop na yun ang nayon namin. Nakahinga ako ng maluwag. Para bang gusto kong humiga sa lupa. Yung parang walang katapusang enerhiya sa kakatakbo. Bigla akong napagod. Parang hihimatayin ako noon. Si Lolo ay hingal na hingal, tapos ubo ng ubo na parang mamamatay. Sa kabutihang palad ay nakarating naman kami. Hindi ako bumungad sa bahay namin. Dumiretso na ako sa tahanan ni Lolo. Naroroon si Mang Lano. Mag-isa na lamang ito at wala na doon ang pasyente. Kinamusta pa kami nito, na para bang hindi alam na sobrang pagod na pagod kami. Sabi naman ng Lolo ay napasabak at namatayan ng isang alaga noon. Mabuti na lamang at nakarating sa bahay. Ano, pinasok mo ba kaagad? Dapat sinabi mo sa akin nang mapaghandaan natin. Umalis ka na lang kasi bigla eh. Teka, nag-iisa lang naman siguro siya ano? Sabi ni Mang Lano. Hindi nag-iisa. May alagang aswang. Hindi ko na malayang nabasag ang karga ko. Hanggang pag-uwi ay wala akong kalaban-laban. Mabuti na lang at may sigbin. Bukas talaga yung mga animal na yan. Tutugisin ko yung mga yan kahit may araw. Galit na wika ng Lolo. Ako noon ay parang basang tela nakahandusay sa beranda. Hindi na ako nakaabot pa sa loob. Bagsak at wala ng lakas sa katawan. Ayon pa kay Lolo, kahit sabihin pa niya kay Mang Lano ang gagawin ay wala din itong maitutulong. Hanggang tawas lamang ang saklaw at hindi alam ang sitwasyon doon sa lugar. Anong plano mo, Arcelo? Tanong ni Mang Lano. Uunahin ko yung dalawang aswang na yan. Ang lalaki ng atraso noon sa akin. Nawalan ako ng isang alaga. Alam ko na kung saan nakatira. Hoy, Junjun, bumangon ka't lumipat ka na dun sa loob. Lumipat naman ako noon sa loob pero hindi na ako pumasok ng silid. Doon lang sa sala, sa mahabang upuang kawayan. Hindi na ako nakapaghugas noon. Kahit ang sangsang ng katawan ko ay wala na sa akin ito. Naramdaman ko na lamang na hinihilot na ako ni Mang Lano. Tapos may pinapahid sa bisig ko noon. Ginagamot ako. Si Lolo naman ay hindi ko alam kung nasaan. Tinanong ko si Mang Lano. Nagkakarga umano si Lolo para makabalik ang lakas ng katawan. Dagdag pa niya ay isang beses pa daw niyang nakita si Lolo na nagkakaganon. Siguro ay malakas ang nakalabang mangkukulam.
Yung pasyente umano ay walang kasiguraduhan kung mapapagaling pa niya. Umasa na lamang siya noon kay Lolo. Nakatulog ako, Sir Seth. Pag-gising ko umaga na. Angat na nga ang araw noon. Ang anghang ng mga mata ko at sobrang sakit ng katawan ko. Para bang pinagpapalo ako nung nakaraang gabi. Hindi ako halos makatayo. Si Mang Lano at Lolo Arcelo ay nakita ko sa may beranda. Nag-uusap ang mga ito. Naririnig ko ang pinag-uusapan. Patungkol pa rin sa kalaban yon. Sinubukan kong bumangon at yung daliri ko sa paa ay balot ng tela. May mga nakaipit ditong mga dinurog na dahon. Amoy ko noon ang lana sa katawan ko. Nangangasin pa ako dulot ng hindi nga nakapaghugas. Kahit na masakit ang katawan ko noon, sa awa ng Panginoon, nakakapaglakad pa rin ako. Tumabi ako sa kanila doon sa beranda. Naroroon din si Nanay Cora. Nakaupo ito sa may hagdan. Tapos ang tatay ko naman ay paparating na may dalading puto. Inabot sa akin yun kasama ng gatas. Nagtanong pa ang tatay kung ayos lamang ba umano ako. Tumango naman ako. Akala ko'y magagalit pero hindi ko makita sa mga magulang ko yon. Para bang ayos lamang sa kanila yon. Cora, Greg, wag muna kayong pupuslit sa mga pinagkakaabalan nyo ah. Dito muna kayo sa bahay at antayin yung hudyat ko. Damay kayo dito. Sana alam nyo yon. Nagkatitigan ng nanay at tatay. Tumango naman ang mga ito. At sinabi pang mas ikakabuti kung magbubuklod kami sa iisang bahay. Doon muna din sila sa bahay ng lolo. Mas mabuti nga yun. Hindi pa sapat ang karga ko. Maraming nabawas sa akin. Cora, pakilagyan ng uling yung 2 tibod. Para saan, tay? Naroon di ba yung mga alaga nyo? Tanong ni Nanay Cora. Para palakasin. Gamot yung uling na yan sa mga alaga ko. Basta lagyan mo na lang. Greg, yung lambat mong isa. Yung makapal. Iharang mo sa buong ilong. Depensa at baka may biglang dumating mamayang gabi. Mungkahi ni Lolo. Sabay pang umalis sa mga magulang ko noon. Kagad naman akong nagtanong kay Lolo kung bakit hindi siya umalis. Narinig ko kasing sinabi niya kagabi. Kahit may araw ay tutugisin niyang aswang. Ay naman kay Lolo, hindi na lang. Dahil alam niya sa sarili na kusa ang mga itong dadalaw sa bahay. Nagpaalam naman si Mang Lano. Hihimukin niya daw ang isa pang albularyo. Kasama na dito si Aling Lorna. Ang pangalan pala ng isang albularyo ay Benito. Malayo ang bahay pero pupunta ni Mang Lano. At kung may makakatulong pang iba, dadalhin niya rin. Para bang may digmaan na mangyayari nun. Yun ang naiisip ko sa mga puntong yon. Parang sobrang haba ng araw. Wala akong ibang binabantayan kung hindi ang oras at si Lolo. Pagsapit kasi ng gabi, malaki ang posibilidad na may mangyayari. Sila nanay, nagawa na yung mga bilin ng Lolo. Nagmistulang Bartolina yung silong namin. Balot na balot ng lambat. May mga patpat pang inipit para mas tumibay ito. Yung mga tibog, nilipat ni Lolo sa beranda. Ako naman noon ay sumilip. Kasi nga, namatay ng isa eh. Kaya natitiyak akong 3 na lamang na bato ang bumungad sa akin noon. Nagulat ako dahil ang nakita ko ay 3 mga pusang kulay itim. Halos hindi nga makita dahil naliligo sa uling. Sabi pa ng Lolo, kapag nagpapagaling daw ang mga sigbin ay nag-aanyong hayop ang mga yon. Pero hindi ipinapakita ang totoong itsura. Ganun pala sila. Akala ko'y hanggang sa narinig ko lang noong una. May matutuklasan pa pala ako noon.
Bukod pa diyan, ang iniinom umano ng mga sigbin ay yung bula sa may dagat. Yun bang naanod na bula? Di ba mapapansin naman natin yun sa tabi ng dagat? Malakas umano ang bitamina ng bula na yon. At kung nasa bukid naman, sa ilog pero doon sa pinakadulo ng ilog, yung kung saan talaga ang pinakaugat. Kadalasan dito ay bukal. Dito umano umiinom ang mga sigbin dahil ang ugat ng ilog ay mahiwaga. Nababalot ito ng enerhiya ng kalikasan. Dagdag pa sa mga nalaman ko, ang mga sigbin ay hindi literal na nananakit. Depende sa amo, dahil anumang ipinag-uutos ng amo kahit ikakamatay pa ng sigbin ay gagawin ito. Kung mapapadaan ito sa isang lugar at napansin nyo, malamang sa malamang na ang sigbin na yan ay patay na ang may-ari. Dahil kapag buhay pa ang may-ari ay hindi gagala ang sigbin. Hindi makikita ng ibang tao ito, maliban na lamang sa kaanak na may-ari. May pahintulot ng kadugo yun. Gawa ng naaamoy yun ng nilalang. May makakita namang iba dito, ayun na yung may mga karunungan. Kapag may pagala-galang sigbin, wala nang may-ari nun. Sana tuklasan ko kay Lolo. Kung hindi lumipat sa kaanak, maghahanap ito ng iba. May sariling isip umano ang sigbin. Pinipili nito yung amo na mag-aalaga sa kanya. May kakilala akong sigbinan noon na taga-Bindoy siya sa may Negros din ito. Tinanong ko kung ano ang ugali ng sigbin. Ganoon na ganoon din ang sinabi ng lolo. At ang sigbin pa ng kakilala ko, napakarami nun. May napadpad lamang umanong asong galisin sa silong ng bahay nila. At dahil nga mahilig siya sa aso, kinupkup niya yon. Inalagaan at pinakain. Hanggang sa nagulat na lamang siya nang may dumating pang isa. At isang araw nun, papakainin niya sana ang mga ito pero ang nakita niya sa pinagtalian, mga bato. Dali-dali niyang hinanap pero wala siyang nakita doon. Bagkos kinagabihan ay bumalik daw ito pero pagtingin niya, hindi na aso ang nakatali, kung hindi dalawang nakakakilabot na nilalang. Idinulog niya kaagad ito sa isang albularyo at doon ay nalaman niyang sigbin ng mga yon. Huwag umanong mag-alala dahil napili siya maging amo ng mga ito. Alagaan lamang daw ito at huwag gamitin sa panglalamang at kalokohan. Pakawalan din daw para masanay. Para din kasing aso. Kapag tinali ay sobrang bagsik nun. Hindi naman kumakalas ang sigbin kahit kaya nitong makawala sa tali. Talagang sumusunod lamang ito sa kung ano ang gustong mangyari ng isang amo. Siguro, mapapatanong kayo kung bakit napaka-interesado ko sa mga nilalang na ito. Malalaman niyo mamaya. Balik na tayo sa kwento. Medyo cute tingnan ng mga pusa pero napakapangit ng itsura nila sa totoong anyo. Hanggang sa sumapit na lamang noon ng gabi, nagsisimula na akong kabahan. Lalo na ang lolo. Parang hindi mapakali. Ilang saglit lang ay nagsidatingan na sila Mang Lano. Kasama nito si Aling Lorna at Mang Benito. Kompleto Ricardo sa mga ito. May kani-kanila mga bitbit. Si Aling Lorna ay kung ano-anong kwintas ang nakasabit sa may leeg. Tapos may hawak itong ribulto at rosaryo. Si Mang Lano naman ay kahoy yun pero kulay itim. Tapos ay may tangkil siyang itak at may suot ding kwintas. Habang si Mang Benito naman, parang ermitanyo. May bandana pa na kulay pula at halong dilaw. May tungkod pero ugat yun ang kahoy. May bitbit na maliit na sisidlan. Mga kagamitan niya yon. Nag-uusap sila. Partikular sa gagawin sa oras na may mangyaring komosyon. Kani-kanilang diskarte.
Pero ayon kay Lolo Arcelo, huwag daw kikilos sa oras na wala pa siyang hudyat. Walang pangontra ang paligid nun. Sinadya niya talaga yon para makalapit ang mga aswang. Ang hudyat niya ay pagkatapos umano kumilos ng mga sigbin. Nagkasundo naman ang mga biyasa. Sina nanay at tatay noon ay nakikita kong balisa. Nakatingin sa akin na wari ba'y takot na takot nun. Nang lumalim na ang gabi, si Mang Lano at Lolo ay naroroon na sa biranda. Si Aling Lorna naman ay nakaupo sa papag. Sa gilid lamang yon ng nakalatag na banig kung saan naroroon sina tatay at nanay natutulog. Nakalapag sa sahigang rebulto. Santo Niño na pungkol ang isang kamay. Bali yung nakikita ko lang ay yung kamay na may hawak na baston. Pero yung isa, hindi na. Nakayuko ito at may inuusal nun. Habang si Mang Benito ay naroroon malapit sa banyo. May espasyo kasi doon na kung saan makikita ang kabuuan ng labas. Inaantok man ako noon pero tiniis ko. Ano mang mangyari, talagang napakadelikado. Handa na rin ako noon. Handa na siguro ako noon sa bulan pero ako huli yung hinahabol. Napakasakit pa rin ang katawan ko pero ang lolo ay nakapagtatakang sobrang sigla. Hindi ko man lang nakitang nagpahinga o nakaidlip man lamang ito. Nakakapagod kaya yung nangyari nung kagabi. Pero sa nakikita ko ay parang wala lang. Katunayan ay napakabagsik ng itsura nito. Tapos ay ang likot na mga mata. Mga hating gabi siguro noon. Nabagot ako kaya pinili kong ipikit ang mga mata ko. Para kahit papano'y makapagpahinga pero bigla na lamang nagkalabugan sa silong ng bahay. Napabangon ako noon at kaagad sumilip sa bintana. Nakita ko si Lolo at Mang Lano. May pinagtutulungan ng mga itong isang tao. Medyo madilim dahil nasa likod ito banda pero halata sa postura noong kabuno nila ay aswang. Maitim yun at nakahubot-hubad. Hindi lahat ng aswang mabaho, Sir Seth. May iba ding normal lang. Hindi nagpapahiwatig ng kung ano sa paligid kagaya ng pag-alinsangan. Karamihan kasi sa atin ay naniniwala sa mga palatandaan na kung may aswang sa paligid, ang batayan ay ang pag-alinsangan ng paligid at kakaibang amoy. Hindi sa lahat ng oras ay ganon. Ang maigi niyong maging batayan ay ang lana na tinatawag na himag. Yan ay kung meron kayo niyan. Hirap na hirap yung aswang. Nagpagulong-gulong pa ngayon. Hinahambalos ni Mang Lano ng kahoy. Samantalang si Lolo naman ay hinahatak ang paa nito sabay taga ng itak. Hindi magkamayaw ang nilalang na yon. Namumutawi ang pag-angil nito at daing na animoy sobrang nasaktan. Hanggang sa nakarinig pa ako ng kalabugan. Pero sa ibang direksyon naman ito. Parang nasa baba ng beranda. Doon ay kaagad akong tumakbo. Sina nanay at tatay, sinita pa ako nun. Huwag daw akong lalabas. Hindi naman ako nakinig sa kanila. Pagdungaw ko sa beranda, may nakahandusay na tao doon. Iniipit ni Mang Benito ang leeg nito gamit ng tungkod. Hindi yun aswang. Lalaki na nasa husto lamang ang edad. Tapos sa paanan ng beranda. Doon ko nakita ang nagwawalang mga sigbin. Nanlaki ang mga mata ko. May aswang doon na halos hindi na makatayo. Gumagapang ito at pinagtutulungan ng mga sigbin na yon. Para itong isdang talsik ng talsik at palipat-lipat ng ibang direksyon. Ilang saglit lang ay bumaba na si Aling Lorna. Nakaangat ang rebulto at nilapitan yung pinagtutulungan ng sigbin nun. Bigla na lamang umatungal yung nilalang.
Nagmamakaawa na wag itong patayin. May pamilya umano siya at napilitan lamang sundin ng ipinag-uutos ng tao na nagngangalang Rubal. Ang sabi naman ni Aling Lorna, bubuhayin niya umano ang aswang pero hindi na siya tiyak kung mabubuhay pa ito dahil pinagtutulungan na ito ng mga sigbin noon. Naglakad ang matanda patungo sa kinaroroonan ni Mang Benito. Yung tao pala na may pangalang Rubal, yun pala ang nakahandusay sa lupa. Ito na yung mangkukulam. Hanggang sa maya-maya pa'y dumating na sila Lolo at Mang Lano. Dala-dala pa ng mga ito yung nilalang na sobrang lupay-pay tingnan. Hindi ko man lang nakitang may malaking sugat yon. Gasgas lang at konting dugo, na para bang ang kunat ng balat. Nagapi lamang ito ng dahil sa bugbog, samantalang tinadtad naman ito ng taga ng itak. Pinagtabi ang dalawang aswang. Sumipol si Lolo kung kaya yung mga sigbin ay nagpulasa noon. Lumapit na si Lolo doon sa taong nagngangalang Rubal. Pakawalan mo na siya, Benito. Malintik kang animal ka. Katanda-tanda ko na ipinatakbo mo pa ako ng pinatakbo. Hindi ka lumalaban ng patas. Ngayon, kayo yung dumayo. Eh di nahuli kayo. Nagulpi ano? Kung hindi ka ba naman hayop? Nakipag-usap ka sa akin pero anong ginawa mo? Pinahabol mo ako sa mga alaga mo. Naunahan mo lang ako pero ngayon, naunahan kita. Wala ka ng kawala. Lano, pakawalan mo na yung dalawang yan. Utusan lamang yung mga yan. Itong importante sa atin ngayon. Total hindi naman yan mga ngaspa na susunod eh. Mungkahi ni Lolo. Pinapalo pa kasi ni Mang Lano yung dalawang aswang. Pinakawalan naman at sinabihang wag nang babalik. Nakakaawa tingnan yung mga nilalang na yon. Nakakakilabot pero ikaw ba naman ang bugbog sarado, diba? Tapos pagkapang na akong lumikas, panay ungol pa nga ng mga yun eh. Ang hindi ko alam kung bakit hindi na lamang pinatay ito. Pinatakas ang dalawang nilalang na yon. Sina nanay at tatay nga noon ay panay reklamo. Dapat ay pinatay na lamang. Samantalang si Rubal naman noon ay hindi nakapagsalita. Sino ba namang makapagsalita eh basag ang bibig nun. Tapos yung isang mata ay parang lalabas na. Hindi ko madetalye dito kung ano ba talaga ang unang tagpo. Gawa ng nakahiga ako nun. Ang hirap namang sabihin dito kung hindi ko talaga nakita. Kagaya ng ginawa ni Lolo Arcelo kay Juan, yun din ang ginawa niya kay Rubal. Pero hindi ganun kalala. May parte lamang ng katawan ng pinaralisa. Narinig kong babasagin niya ang tangan at karga at hindi na ito makakabalik pa sa pagiging mangkukulam. Pagkatapos noon ay isang tapik at konting usal. Doon ay nanginig ang katawan ng Rubal. Nagmungkahi si Lolo na ihatid na lamang sa may kalsada si Rubal noon. Hayaan na lamang itong makauwi. Yan ay kung kaya niya makauwi. Dahil kapag inabutan ng umaga, tiyak ay pagpipiesta nito ng mga tao. Matapos noon, natahimik na ang lugar. Sina Mang Lano ay kaagad namang nakabalik matapos ihatid ang katawan ni Rubal. Nag-aalangan si Aling Lorna. Dapat ay pinatay na lamang. Ang sabi naman ng Lolo, mamamatay din naman umano yung mga aswang. Hayaan na lamang itong makauwi para kahit papano ay doon mamatay. Ang kagat umano ng sigbin ay sobrang makamandag. Napuruan ng mga yon, kaya walang ligtas sa mga ito. Isa pa, hindi na daw makakapag-anyong tao ang mga yon. Nilagyan ng panggapos ng Lolo at harang para manatiling lantad ang pagiging aswang. Doon ko naintindihan kung bakit pinakawalan. Tama naman ang Lolo. Tsaka kahit papano ay hindi kami maaabala noon.
Kapag doon namatay, pahirapan pa. Hindi naman yung magsusumbong kasi nga, nasaan yung aswang eh. Matalino si Lolo sa puntong yon. Plansyado lahat. Mula sa paghahanda sa bahay ay nagawa ng maayos ang pagpuksa sa kalaban. Maging yung mangkukulam, hindi ko nga alam kung mabubuhay pa yon. Nakita kong may kagat din yun ng sigbin. Sa kabutihang palad, naging matagumpay ang lahat. Yung pasyente ni Mang Lano, gagaling. Basag na kasi ang kulam at maging ang mangkukulam, basag din. Naging payapa ang buhay namin. Sina nanay at tatay ay nakabalik na sa kani-kanilang pinagkakabalahan. Ako naman noon, sinisimulang turuan ng lolo kung paano utusan ng mga sigbin. Bukod pa dyan, tinuturuan din ako ni Mang Lano noon sa karunungan. Sabi ko pa nga, bakit hindi na lamang si Lolo? Pero ang sabi ng Lolo, kapag siya daw ang tuturo ay mabibigla daw ang katawan ko. Kaya doon muna umano ko kay Mang Lano. Ayos lang naman sa mga magulang ko yon. Gawa ng nakakaamoy sila na ako na umano ang napipili ng Lolo. Lalo na ako na ang tagapakain ng sigbin. Ngayon alam niyo na kung bakit napaka-interesado ko na sa mga sigbin noon. Gawa ng ako na ang tagapangalaga nito ngayon.